Welcome to the show. Yeah. Mga loyalistang bangag, yo. Mga loyalistang bangag, ay nahay sa propaganda. Mga loyalistang bangag, may sarili mundo kasama bangag nilang presidente. Ay, kamusta mga pards? At welcome po muli dito sa ating Pinoy Adobo Reaction. At tayo po ay may another reaction sa ating pag-uusapan ngayon. But bago tayo magsimula ay gusto ko po muna sabihin sa inyo na thank you po. No? Thank you. At sa mga sumuporta sa akin nung ako po ay nag-live. No? At sa mga nanalo po ng ating pang-chicha ay salamat po at sana po kahit papaano ay nakatulong sa inyo ng konti yun. No? At sa mga hindi naman po nakaswerte ay hindi naman palagi malas. At sa susunod po tayo magpapabulot ulit ang ganon at ating medyo i-organize na natin mabuti at alam niyo na, konting ipon ulit at tayo po ay mamimigay po ng konting pang Starbucks. Okay? Abangan niyo po yan at hindi natin alam, baka next month o sa susunod na buwan o after 3 months, who knows? No? Pag tayo po ay medyo nagkaroon ng extra chicha. Okay? At syempre po, no, batiin po muna natin ang ating pong mga overseas Filipino workers. Kamusta po kayo mga overseas Filipino workers? At kamusta po rin yung mga Pasko? By the way, no? Bago kong makalimutan ay kamusta na ang Pasko nyo diyan? At syempre po sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Kamusta po ang ating Pasko, no? Tapos na at ngayon naman ay aabangan naman natin ang bagong taon and I'm pretty sure marami naman po ang mga tao sa ating kababayan na nag-iisip kung ano ba ang kanilang New Year's resolution. Bakit ito nakakatawa? Hindi naman lahat. Pero ibig sabihin, yung iba dyan pag ako ay naging after New Year, hindi na ako kakain. Yung iba naman, hindi. Pagkatapos ng New Year, hindi na ako kakain ng chocolate. Yung iba naman, hindi. Pagkatapos ng New Year, hindi na ako gagastos. So, pagkatapos ng mga February, naman, balik na naman tayo. But anyway, it's up to you guys. That's your life. At syempre may kanya-kanya tayong paniniwala at ang akin ang sana, ang New Year's resolution natin ay sana po, no, ay manumbalik na muli ang katahimikan at yung katiwasay ng ating bansang Pilipinas na kung saan ay ngayon nga ay 3 years plus na po na ginagago, kinakawawa at inaapi ng administration bangag. Bakit ko sinabi yan? Kita niyo naman, ano ba nangyayari sa administration ngayon? Ano ba nangyayari sa ating bansang Pilipinas? After 2022, up to the present, meron ba tayong nakikitang panibago na galing ng bangag? Wala. Nagkagawa pa sila ng legacy ng tulay, magnanakaw pa. Diba? Kaya mahirap, hanggat nakaw po ang bangag, no? Ay wala po tayong magagawa. At ika nga sabi nga ng ibang mga ibang bansa, abay, kayo mga Pilipino, kung ganyan ang gusto niyo mangyari sa inyong bansa, di magtiis kayo. Diba? Masakit, diba? Dahil ito na sana, magsama-sama na tayo mga Pilipino, natanggalin ang bangag, pero mukhang ang masakit kasi may kanya-kanya. Pag-uusapan yan, ni Pinoy Lens, na kung ako rin din yun. Okay? Already, at tapos na po tayo sa ating intro. At again, salamat po sa mga nakilahok o sumali sa ating Ayuda 2025. No? At kasana po ay natuwa kayo. At again, in behalf of my Pinoy Adobo and Pinoy Lens family, ay gagawan po natin ng paraan na magkaroon ng kasunod ito para sa mga tao naman po na hindi po nabiyayain kahit paano. Okay? Alrighty, pag-usapan po natin ngayon ay ang survey. Ang survey po ngayon ay napakaganda, no? At ito pong si Vice President Sara Duterte ay nagkaroon ng 21%, no, na trust rating, no? At syempre, wala naman po tayo at hindi na rin po ako magtataka, no, kung bakit ang bangag ay -3. Alam nyo, masakit yan, no? Dahil biro nyo, hindi man lang naka-zero yung administrasyon na to at -3 pa ang trust rating ng Pilipino. Ganyan kasama, no? Kasama ang administration bangag, no? At kung peke ito o hindi, magdemanda ulit kayo. Claire Castro, ano masasabi mo rito? Ang iyong amo ay -3, no? Kung saan mas mataas pang zero. Sana nag-zero na lang, pero grabe ang Pilipino sa galit sa mga hinayupak na katulad mo, no? Kayong mga bangag diyan. No, but anyway, ganun po talaga, kahit pa marami ang mga naninira sa ating Vice President Sara Duterte, ay patuloy po na nagtitiwala ang Pilipino. Kasi kitang-kita mo naman talaga kung sino talaga ang gumagawa ng kabutihan at kung sino talaga yung gumagawa ng kasamaan. Kitang-kita naman talaga, hindi naman talaga tanga ang Pilipino. Ang problema kasi itong mga vloggers na to, no, yung mga ensamada vloggers, yung mga loyalistang tanga, at saka meron pang bago, loyalistang bangag, no? Kaya ito, tulungan ba? Yan, pakinggan nyo, ha? Yeah. Mga loyalistang bangag.
See? Yan ang ano ngayon eh. Dahil nga, kung noon, nung bago mag 2022, ay nauso ang lutang, no? Ngayon naman ay loyalistang bangag. No? And it's still the same L. No? Kaya sabi ko, wow, dagat. Wow, dagat! Diba? Kaya ang masasabi ko lang mga parts ay alam naman natin kung ano talaga ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Hindi naman yan na itatago eh. Kaya kayo, kung sa mga vloggers na impluensya, yung mga influential vloggers pala, ay gumagawa ng kasiraan sa ating Vice President Sara at gumagawa ng storya katulad na lang ni Falsis. Si Atty. Falsis na mukhang Shrek, di ba? Na ang kanyang apelido ay Falsis or Falsification of Public Documents. So, alam naman natin na puro gawa-gawa lang ang istorya ng hayop na abogado na yan na hindi ko alam kung paano naman nakapasa. Kung saan katulad ni Gadon, katulad ni Castro, I don't know what's going on with the bar or the bar association ng mga law. But anyway, ganun talaga, no? At hindi naman lahat ng lawyer sa Pilipinas ay talagang tao ang utak. Anyway, ang sa akin lang ay congratulations sa iyo, Vice President Sara, at patuloy po kayong sinusuportahan ng ating mga kababayan Pilipino, lalo na kami dito sa US, no? Malaki ang tiwala po namin sa inyo, kay Tatay Digong at sa inyong pamilya, at alam naman namin na kayo lamang po ang pag-asa ng ating bayan. Okay? Alright, sige po. At patuloy lang po natin suportahan ng ating VP Sara, lalo na ngayon sa February, no? Ay meron naman silang binabalak na impeachment. No, at alam naman natin na yan na hindi naman magiging successful, pero mabuti na po yung pinagdarasal natin ng pag-asa ng ating bayan, sila Sara Duterte, okay? Already, at syempre, bukod sa si Sara ay nasa 31% trust rating, ay siya naman po ang ating pag-uusapan kung saan po ay siya po ay in-interview, no? Nitong nakaraang Pasko kung saan ay siya po ay sumagot na kung sino ba talaga sa kanya si Madriaga. So, alam naman natin na ito si Madriaga, no? At sabay hinayupak na to na mukhang mongoloid, ayan. Alam naman natin na itong si Madriaga ay talagang masasabi natin na hindi naman impact talaga na nagpasira. Dahil kung nasira si Sara Duterte yan, ibig sabihin totoo. Eh hindi naman totoo. Ito ay part lamang ng sabotahe para sa ating VP Sara. At okay, umalis ka muna diyang hinayupak ka, no? Okay? At yun nga, at in-interview siya sa mga halo-halong interview tungkol kung ano yung reaction niya sa mga nangyayari at yung mga bintang sa kanya, ay panoorin po natin. John Ryan Calonian, Maybe can you confirm yung sinabi ni Secretary ng Sita Carabosa facility to visit Arlitegan and not Madriaga? Yeah, alam ko nakarating to na itong si lumalabas daw na si VP Sara ay dinalaw daw ni VP Sara si Madriaga sa kulungan, di ba? No? Pero hindi naman po to, at ang balita nga raw ay si former Representative Tebes. At inilalagay lang nila tong hayop na to para mag-click yung kanilang ginawang katarantaduhan at kasinungalingan. Wala tayong magagawa eh. No? At ganun talaga, at pagka meron tayong mga kalaban pa dyan na pilit na pinababagsak ang totoong leader at totoong tao, eh kasi nga takot sila. No, takot sila na makaupo ang ating VP Sara dahil alam nila may paglalagyan sila. And that's how it is. No, hindi na natin maiiwasan yan. Tuloy-tuloy na yan hanggang 2028. Hindi lang yan ang ating malalaman at ang mga pasabog tungkol kay VP Sara at sa mga Dutertes dahil 2028 is coming and they really want to sabotage. They really want to demolish Sara Inday upang ito'y mawala sa karera ng pagka-presidente. Think about that, mga Pilipino, mga pards. Kung itong si Sara Duterte ay hindi malakas sa ating mga kapwa Pilipino na naghahangad ng pagbabalik ng ginawa ng mga Duterte noon na maganda at safe, ay hindi tataas ang tiwala ng tao sa isang dito kay Inday. Maniwala kayo sa akin. Dahil ang mga Pilipino pagod na sa asa ng mga politiko, mga walangya. At marami pa dyan, hanggang ngayon, marami pa. Sa Senado meron, sa Congress, sa mga mayor, councilor, governor, meron pa. Nakikita ko pa yung mga yan na matagal lang nasa politika pero hanggang ngayon walang ginagawang matino sa Pilipino. Hanggang ngayon meron, unfortunately. Diba? Kaya ito lang ang pag-asa. Baka dito sa taong ito, katulad ng ginawa ni Tatay Digong, mahiya ang mga politikong makakapalang muka. Sa takot sa taong ito. Yun ang kailangan natin. For me, kamay na bakal is the best. Para hatawin sa puwet yung mga congressman at yung mga local government na politiko na yan na sana ay tumitino naman. Kailangan talaga eh. Wala na eh. Hindi na uso sa atin yung pa-cute, yung bang pasabi na paawa, pa-victim effect, yung mga ganyan. Hindi na. Kinakailangan talaga may kamay na bakal talaga na magsasabi na itong gawin mo para sa Pilipino. Para lang sa Pilipino. Service for the Filipino. Okay? Tuloy na rin!
bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Mga picture tayo, Bibi. Kumakala. O tayo din, may picture din tayo. Kita mo yung mukha ni Bibi. Di ba? Parang picture. Totoo nga naman. Totoo naman na talagang ang dami nagpapapicture. Ay, ako nga. Eto, may ginawa na ako. Ibig mong sabihin pala, pagka may picture kami ni VP Sara, best friend na kami. Di ba? Oh. Katulad yan, inedit yan. Oh. Oh, ibig mong sabihin, best friend na kami. Oh, di ba? Oh, ang ibig mong sabihin, pagka may ganyan ka pala, talagang isabihin, talagang makakasama na kayo. Hindi po. No? Ito kasi, inedit ko nga yan. Para ipakita sa inyo. Ang ibig kong sabihin, ang dami nagpapapicture kay VP Sara. And it doesn't mean na kilala mo yan. Ngayon, sasabihin naman ng iba, paano yung ginagawa ni Maharlika na ipinakikita sa mga pogo, na yung mga pogo kasama na ng bangag. Ibang istorya naman yung mga parts. Yun talaga, kung i-connect the dot nyo, nagtutugma. Ito hindi. Talagang pakitang talagang paninira lang. So, picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino. At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin at sa mga Zoom meetings ng parallel groups. Yeah, katulad niya, nakita niyo yung mga pinakita ng mga naninira kay Sara, di ba? Na nasa Zoom meeting daw si Madriaga. Sila Maui nga, sila Princess Maui nasa Zoom. So, ang ibig sabihin, best friend na ni Maui si VP Sara. Natural, syempre, sa Zoom kasi, mga part, kung hindi nyo alam ang tungkol sa Zoom, yan, nagbibigay ng promotion yan. Nagbibigay ng introduction yan. Sinasabi, this is the link if you wanna join. At ngayon, pipila ka. Ngayon, pag swerte ka na, kung mapunta ka sa kanilang lineup, makikita ka doon sa group na yon. Malay mo naman si Madriaga, gano'n ang ginawa. Siyempre, nakalagay. Tapos, in-screenshot siguro ni Madriaga para lumabas na sila ay best friend. Diba? Iba yung best friend, iba yung lagi kasama ni VP Sara, iba yung sumama ka lang sa meeting o sumama ka lang sa picture dahil may paghanga ka sa tao or maybe you want just a souvenir. It's just like that. Diba? Kaya nga, sabi nga ng iba, bakit daw si Bangag? Diba? Kasama yung mga sa Pogo. Paano kung picture lang yun? The thing is, may storya yun eh. Separated story yun. You connect that dot. Diba? Ang bihirang buhay ito. More than 300 participants sa isang Zoom meeting. Sa propaganda lang ito, Bibi, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements eh. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. Exactly. Kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. Parang yung sinabi ni Vice President Sara, lahat yung paninira dahil nga para nga scapegoating, dinadaan nila, nilalayo nila yung issue at inilalagay sa kanya. Yan ba yung sabihin scapegoating? Bahala na kayo, but natutunan ko rin sa kanya. But anyway, kaya ako niya pinakikita is because they have to make more stories para kay VP Sara dahil 2028 is coming. Next year, 2026, 2 years na lang. And unfortunately, walang ginagawa si Bangag. Wala siyang ginawang improvement sa Pilipinas. No? Kaya, ang mga tao galit na galit dahil itong si Bangag, 3 days natutulog, 3 days gigising, 3 days tulog ulit. Wala talaga. Di ba? And no, don't ask about the 2028 presidential elections. Alam ko na yung sunod ng tanong eh. Bibi, 2 months from now, February, may possible na magpapay ulit ng impeachment sa'yo. Ready to make account for that very eventuality. Nakakapagod na siya para sa taong bayan. Oo nga. Bilhin nyo, February, impeachment na naman. Siyempre, ano ba naman mapapala natin dyan? Di mga congressmen lang dyan, mga hinayupak na yan, na makikinabak. Siyempre, pera-pera lang. But I don't know. May nagsasabi na baka hindi na rin matuloy dahil daw sa mga nangyayari ngayon, lalo na yung mga bookingan sa mga bycam, sa mga budget, sa mga insertion. Yun daw ang nangyayari ngayon, baka lang hindi matuloy. Sana nga, pero anak po pumilit lang naman dyan, yung mga makakaban block, no? Yung mga NPA na sumusunod sa government na kahit galit sa government. No, nga itong government ay ginigisa sa sarili mantika ng mga NPA. No, kaya nakakabwisit, kaya wala akong katiwa-tiwala sa mga hayop na yan, kung sino man yan, si Tinyo, si Ko, yung yung si Ilago, yan, mga NPA, mga hayop na yan. No, mga salot ng bayan na, kung akong nasa presidente, wala yan, tatanggalin ko yung mga hinayupak na yan. Anyway, nakakagigil kasi nga, ang dami pa rin nilang nabobolang mga tao.
impeachment na yan dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment. Ito naman yung pagkamatay ni si Cabral. Do you think maybe na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Dahil yung mga kapante ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahulog din ba sila sa bangin. Sa tingin mo may foul play itong pagkamatay ni si Cabral? Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. At ngayon may bali-balita na gustong isabit ang Duterte sa Cabral case. No? At may lumalabas, isa raw sa Duterte ang nagpadali kay Cabral. Talagang kahit ano baka nga, alam niyo mga parts, kasi wala nga makuha, wala silang mai-pinpoint talaga sa Duterte, puro mga dakdakan lang at saka bintang lang. Malamang sasabihin nila ang Duterte ang nagplano na papatay kay Aquino. Gagamitin nila yan. Posible yan, adik ang administration na to eh. Malamang sabihin, sa Ninoy Aquino case, isa si Duterte ang nagpapatay, ang mastermind. Kaya wala. Lahat kasalanan ng Duterte. Pipiliin talaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. Sir, comment. Ano bang comment niya? Siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Natatawa siya. Alam mo, marami rin ako nakakasagutan dito sa Facebook itong kay Torre dahil MMDA chairman na o general manager o what. Di ba? Galit na galit sa akin eh. Kasi kaya wawalasin kayo mga DDS. Lilinisin ang mga katulad nyo. Ito yung mga comment ng mga makatore sa Facebook. Wawalisin, DDS na naman ang sinisisi. Alam mo, dito you can tell na yung mga naniniwala kay Torre, kay Bangag, you can tell na yung ulo nila walang laman talaga or mahina. Hindi ko sinasabing matatalino tayo na mga Duterte supporter. Hindi ko sinasabi yun. Siyempre, may mga Duterte rin din naman mga kolokoy din. But what I'm saying is, yung mga comment nila, yung mga sagot nila sa mga post mo, o sa kung nag-comment ka sa isang bagay at ang sagot sa iyo ay pang-aasar, halimbawa, pagka meron nag-post, sinagot mo lang na hindi tama yan kasi ganito ang nangyari. Ang isasagot naman sa iyo, Sara Lustay! Tatay, di ko mo nakakulong. So, yun ang mga sagot ng mga bangag o loyalistang tanga. They cannot answer you whatever you comment on the topic. Parang ganun. Kaya naaawa ko. Minsan pagod na rin ako sagutin yung mga yan. Kasi parang sabi nga nila, kapag pinatulan mo yung tanga, di ba, mas tanga ka. Kaya minsan titignan ko na lang, wala na. Ang mga sagot, pang-aasar lang sa'yo. Okay? Bibalikan kayo ng Katepes. Hindi totoo, bumisita ka po sa jail. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriac. Yun sir, ang sagot ko. Yun ang sagot ko sir. Oo nga, tanong kayo ng tanong eh. Sila na Bakit lang pareho yung mga tanong? gusto nila magsalita. The spirit of Christmas, may message ka ba kay BBM? Christmas, bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. Oo nga naman, kayo naman mga reporter kayo, tatanungin nyo pa, babatiin mo ba si BBM sa Pasko? Paano ka gagana? Paano mo babatiin ng isang addict? Yung tatay mo pinadala sa dahig illegally, kinidnap. Paano ka gaganahan? Kahit ako mismo eh. Buti nga si BP Sara, mabait pa eh. Okay, baka minura ko na yan sa interview. Bukain mo! Diba? Kaya yung ginawa ni VP Sara parang decente na lang, parang professionalism na lang yung ginagawa niya. Siguro sa utak niya, minumura niya si Bangag eh. Di ba? Yun lang yun eh. In the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Ganun kasi ako ng tao. That's right. Straight talk, no bullshit. Ito, nakarating dito kay Claire Castro. Sabi nga, yan ba ang tatakbo ng presidente? Hindi man lang daw parang walang courtesy na bumate. Claire Castro, kung di ka ba lang saksakan ng bobo talaga katulad ni Gadon, no? At saka ni falsification of public documents at saka si Shrek, falsis.
Bakit mo babatiin na isang tao nagpadala sa dahig yung sa tatay mo? Oh, ikaw kaya, ipadala yung tatay mo sa dahig. Unless bayaran ka rin ng 2 billion. Okay? Alright, at ang aking pong reaction dyan is, well, you know, all she answered is all makes sense. No, ika nga bullshit, walang bullshit, walang ika nga paligoy-ligo, straight talk lang. Yan ang ating VP Sara. Okay? At syempre, no? Ngayon tapos na tayo kay sa matinong leader ng ating bansang Pilipinas, no? Ay isa naman na unfortunately, no? Kababayan ko pa sa Batangas, di ba? Itong taong to ay hindi ko akalain na sasabihin niya ito. At hanggang ngayon nasa trending pa rin sa social media yung sinabi niya na kamay mataas at sila'y mababa. So nung nakita ko to sa Facebook, ay sabi ko, bakit naman gayon, Gob? Alam mo kasi, unang-unang ganyan talaga pag ang mga tao ay naiipit na. Lalo na ay ang asawa niya ay ito. Yan. Alam naman ni Vilma Santos na ang asawa niya ay number 1 pahirap sa bayan. Hindi niya na matanggap. Sana kung ako na lang siya para lang sa mga Batanggenyo. Sana, no comment ako dyan. Next question please. I don't wanna talk about it. Di ba? Kasi totoo naman eh. Di ba? Kaya yung sinabi niya, mataas sila mababa. Sabi ko, napakamata pobre mo naman, Ate V. Di ba? Batanggenyo to, mga parts. Kababayan ko. Actually, hindi nga itong original na kababayan ko dahil dapo lang to sa Batangas eh. Itong si Recto, ang buwisit na to, ang talagang kababayan namin dahil Batanggenyo yan, kaya nga Recto. Pero ito si V, dayo lang yan. Di ba? Kaya kayo mga Batanggenyo, ang akin lang. Sana naman sa 2028, alam niyo naman kung sino na iboboto niyo. Huwag kayong magpadala man siya sa artistahin. Di ba? Kita niyo, mata pobre pala to. Lumabas sino ugali. Nakailang term to ng governor, ng mayor ng Lipa. Okay naman daw. Although wala naman sinabing improvement. Wala naman nakitang maganda. Ano no? I-comment nyo sa akin dito kung ano yung nagawa nitong Vilma Santos na to. Pero para sa akin, wala. It's better for me. It's Governor Mandanas. No? Dahil may nakikita kang progresibo. Pero ito, I don't know. Di ba? Pangalan lang eh. Di ba? Artista lang. That's the problem with our Filipinos. Hindi lang Batanggenyo. Di ba? Kaya nga, ito yung, hindi pala yan, no? Ito yung sabi niya. Alam mo rin kung sino si Ralph. But kasi ito yung mga nagbabash. Kung minsan, papabayaan mo na lang in a way. Nilalagay ko, sinasakit mo lang ang sarili ko. Na kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. Na kaya kayo tinitira kasi nasa baba kami. Ang sinasakit ko ang sarili ko na, these people siguro, that's why. See? Nakita nyo na mga Batanggenyo kung anong ugali ng governor na diyan. Mata pobre sa mahihirap. Alam mo kung bilang politiko, o sabihin na natin plastic ka, huwag mong sasabihin yan sa harapan ng tao. Ang Pilipino, lalo na mga mahihirap, yan eh, parang sensitive yung mga yan sa mga ganyan. Di ba? And I don't blame them. You have to understand them. Kasi ikaw may, Governor V, naka-aircon ka palagi. Diba? Yung mga mahihirap na nasa labas, hindi nakakapag-aircon yan unless pumunta sila sa mall. Ikaw, anytime pwede ka naka-aircon sa kotse mo, sa bahay mo, sa opisina mo. You have to think the fact na yung mga tao na yan, hindi nila nararanasan yung naranasan mo. Kaya naghahanap sila ng leader na maaaring mag-angat sa kanila kahit papaano. But what you did or what you said, that's discrimination. That's a poverty discrimination na sinabi mo. Ang kapal ng mukha mo, Vilma Santos. They're doing that. Kasi gusto nila, nandun sila sa lugar mo. And so unfortunately, hindi nila makaya. So ang tendency nila is to really hate you. Totoo yan. Hindi nila makaya yung mga mahihirap. You sabi mo, nasa pwesto ka kasi. Hindi makaya naman. Siyempre, do you know how much it costs to run for politics, local politics? Sa councilor pa lang, sa barangay captain pa lang, sa SK pa lang, o sa barangay councilor pa lang, malaki na magagastos mo. Eh di yung mga mahihirap na yan, gagamitin na lang nila yung pera na yan sa pagkain nila. Ikaw, may extra ka. Dati kang artista. Yung si Recto, corrupt official. May pera kayo. Pero dapat hindi mo sinabi yan. Ang kapal na mukha nyo, mga Santos tsaka Recto. So ganun lang ilalagay ko sa isip. Yun. Kaya nga nagagalit siya dahil nga ulitin ko, itong hayop na to. Ang pampahirap ng bayan. Kaya mga part, pag ito tumakbo na senador sa 2028 at nanalo pa, ay wala na. Hindi ko na alam kung anong gusto talaga ng Pilipino. Eh kung ganyan pala, gusto nyo magboto ng mga corrupt na opisyal, wag na kayo magsisihan. Kayo na lang ang magsisihan sa sarili nyo. Dahil this is the reason why this guy is making the Filipinos suffer. Isa to. Simula pa panahon pa ni President Ramos. Ito ang nagpauso ng VAT. Ito ang nagpapahirap sa Pilipino. Kaya nga nawala sa kalkulasyon niya sa Batangas, mga pards. Kaya nga nila ginagamit si Vilma Santos. Dahil artista si Vilma.
And they don't even know how these morons treat Vilma Santos backstage. Alam po namin yan dahil kami po yung mga Batanggenyo. Kami po ay dati nasa politika rin at alam namin ang kulay ng mga hinayupak na yan. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, bahala kayo mga Pilipino. O kahit na kayo mga Batanggenyo, this is dedicated sa mga Batanggenyo itong nangyayaring ito. Okay? Well, this is Executive Secretary. So, para sa Pilipino pala. Okay? Kaya naman ang isa sa vlogger na may influential vlogger siguro ito ay nagsalita. Ang sabi niya, remind lang kita, ang mga taong nasa baba ang naglagay sa iyo sa taas at ang tax ng mga taong nasa baba ang bumubuhay sa inyo. That's right. Wala tayong paglalaban dyan. Wala tayong i-debate dyan. Totoo yan. Di ba? Totoo yan. Na kaya ka nasa taas, Vilma, kaya ka binoto ng tao dahil inaakala nila, lalo sa Batangas, na baka makatulong ka lalo sa Batanggenyo. Pero ang ginagawa mo, pinahiya mo Batanggenyo na ikaw, Vilma Santos, ay isa ka lamang dapo sa Batangas, ipinahiya mo pa. Ipinakita mo na ikaw ay mata pobre, kaya iisipin ng ibang probinsyano na ang Batanggenyo mata pobre. Hinayupak ka, Batanggenyo din ako. Kaya iisipin nila, mata pobre, ang mga Batanggenyo, hayop ka. Isa ka pa namang governor. Ang governor, Vilma Santos, just to let you know that the people of Batangas, wag na natin isama ang mga buong Pilipinas, mga buong Pilipino, the people of Batangas, the Batanggenyo, you are there to serve them. Not you, Vilma Santos. Not you. Nandiyan ka as a governor para utusan ng mga Pilipino, ng mga Batanggenyo. Hindi ka dyan para maging feeling mataas. Okay? You are not there para maging boss. Nandiyan ka para katulong ng mga Batanggenyo. Katulong ka. Utusan ka ng Batanggenyo. Gawin mo yung trabaho para sa amin. Yan ang pwede sabihin sa'yo ng Batanggenyo. Actually, dapat nga, ang dapat manumbat pa dyan yung mga Batanggenyo eh. Dapat pa sila pa pwede magsabi, tarangtada ka. Inilagay ka namin dyan, hinayupak ka. Binabayaran namin ng tax pambayad sa'yo, hinayupak ka. Huwag mo kaming mamata pobrehan. Kasi, mas dapat kami maging mata pobre sa'yo dahil kami naglagay sa'yo, hayop ka. Karapatan ng Batanggenyo sabihin niya sa harapan mo, Governor Vilma Santos. Karapatan yan. Dahil sila mismo ang naglagay sa'yo dyan para maging governor ka at ayusin mo yung trabaho mo upang paglingkuran mo ang Batanggenyo, hinayupak ka. Kasama ng anak mong congressman na sana ay magtrabaho rin na mabuti. Kaya nagtataga kayo, ako sa 4th District eh. Bakit nyo binoto yung mga ganyan tao? Sana bumoto kayo na talagang tao, utak. Di ba? Anyway, ito nga, meron daw nagsasabi na yan daw ay edit. Di ba? Oh, Vilma Santos nilinaw na edit ang binyo na umumpang insulto. Bakit hindi mo idemanda ng libel or cyber libel? Idemanda mo, ipakita mo na hindi totoo yung sinabi mo. But right now, people of Batanggenyo are really pissed dahil sa ugali mong mata pobre. And I hope lumabang ko ulit sa 2028. And I wanna know and I wanna see the Batanggenyo if there are some still going to vote for you. Alam mo, I don't know. Ang akin lang po mga kababayan ko sa Batangas, ngayon alam nyo na mata pobre yan, ngayon alam nyo yung totoong kulay yan, ngayon alam nyo paling harap lang pala yung hayop na yan, ngayon alam yung artista pa rin sa harapan nyo, ang hayop na yan, hindi yan nagsiservisyo, pwede nyo sumbatan yan. Pag nakita nyo sa Lipao, kung saan man, hoy, nilagay ka namin dyan para paglingkurin kami, bruha ka. Di ba? Dahil kung ako mismo, halimbawa, as a Batanggenyo, makita ko siya sa daan, Gov, wala kang karapatan na pintasan o maging matopobre sa aming mga Pilipino dahil nilagay ka dyan. Nandiyan ka para utusan, para paglingkuran mo kaming Batanggenyo. Ganyan dapat ang sasabihin nyo sa taong yan. Kasi nakakalimot na mga parts. Akala nila mataas sila. I bet, pag nasa labas yan, ang feeling nila matataas sila. Sila ang boss. No. You are just the servant ng mga Pilipino. Diba? Kaya mga parts, yun lang ang aking masasabi po, no? Ang aking pong reaction dito, una, kay Vice President Sara Duterte, nakita nyo kung paano siya sumagot at kung paano siya magsabi ng totoo. And we know, there's nothing wrong for being the truth, for being honest to you guys. Kaya nga sabi niya, kayong bahala magsalita, basta ako itong akin, basta ako ito yung sagot ko. And you can tell naman sa face niya, na straight siya kausap na hindi niya kilala si Madriaga. Diba? Ginagawa lang si Madriaga, yung isang kidnapper. Bakit yung paniniwalaan ng isang kidnapper? Bakit yung paniniwalaan yung nagkaroon ng kidnap for ransom? Bakit yung paniniwalaan na nakakulong na walang bail dahil sa kasong kidnapping, scam, panloloko, pananakit? Yan ang paniniwalaan nyo? Kumpara kay VP Sara, na may na-proof na sa Davao City. Di ba? At pa naman kay Vilma Santos, kay Governor Vilma.
Nagtataka nga ako bakit pa bumalik yun eh. Akala ko nga tuloy-tuloy na hindi nagbabalik sa Batangas yun eh. And then suddenly nakita ko tumakbo ng governor. I guess because natapos ang term ni Governor Mandanas. Kaya sana kung may narinig to ni Governor Mandanas, sana bumalik siya as a governor. At labanan niya itong babaeng itong mata pobre. Diba? Nakakaya, Governor Mandanas, iniwan mo sa isang tao na mata pobre yung Batangas. Kaya sana bumalik ka bilang governor ulit para manumbalik ulit yung ganda ng Batanggenyo ulit. Wala eh. Sira-sira ng Batangas eh. Lalo na sa Vilma Santos na yan. Nadapo lang ng Batangas. Okay? Pasensya na kayo mga pards. Medyo nakakasama lang ng loob dahil Batanggenyo din po ako kaya ako sinasabi to. At syempre po, pinagtatanggol din po natin dito ang ating kababayan mga Batanggenyo. Alam ko, hindi lahat ko kontra sa sinabi ko. Di ba? Alam ko, hindi lahat sasakay sa sinabi ko. Ang akin lang, katotohanan lang. No? At alam naman natin na talagang ang mga ganitong klase tao dapat hindi na pinababalik sa politiko. Again, ang taong tunay na leader po, okay, umupo sa isang pwesto para maglingkod. Hindi po para maging bossing at hindi po para sabihin na kasi kami nasa taas, sila nasa baba. Mata pobre ang tawag dyan at ibig sabihin, hindi yan concern sa mga kapwa Pilipino. Okay? Already, sabi nga ni Senator Marcoleta, hopya lang. Nakontento muna kayo pag may sobra, may extra, bigla may extra, go ahead. Pay tayo. Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, mahalin natin ang Pilipinas mga pards. Atin lang yan. Tayo lang ang may-ari niyan. At huwag po natin kalilimutan na magdasal at lalo sa ating mga Pilipino. And yes, God bless. At sana po ay subscribe naman kayo o mag-comment kayo. O doon pala, mag-comment kayo, subscribe, at press yung notification bell every time we have a new vlog like this. Okay? Already. At syempre po, Pinoy Lens. Huwag niyo po kalilimutan. Maraming salamat po and I will see you again. Thank you and shukran.